Hi mga kuya ko at sa mga kapwa nating lady rider dyan. Ayan, samahan niyo po ako or kami na mag long ride from San Jose del Monte, Bulacan to Kinapundan, Eastern Samar sa aking bayang Sinilangan, Char. Yun na nga, going back sa ating paglo-long ride. Actually, nung unang-una, wala talaga akong ka-idea kung ano bang dapat kong dalhin or ano bang dapat kong i-ready. So, at dahil biglaan nga, sobrang ang dami ko palang kailangan bilhin or kailangan dalhin kapag maglo-long ride ka ng ganito. So, ayun na nga, nung time na magpaplano na kami mag-long ride, actually, halos isang linggo ko din pinag-aralan yung mga dadaanan ko. Ayun, so nag-ready rin ako ng mga kailangan kong dalhin or mga posible kong gamitin sa ride. Gaya na lamang ng yung panghangin ng gulong, just in case na mawalan ka ng hangin sa daan or maplatan ka, at least ready ka. And isa na rin dito, yung reflectorized vest na kailangan talaga natin, lalong-lalo na kapag mga probinsya yung pupuntahan natin. And isa rin sa niready ko is yung seat cushion. Kasi nga, kahit nga kami, pag nag-long ride kami from San Jose del Monte, Bulacan to Daraitan, Tanay Rizal, is sobrang sakit talaga sa puwet, lalo na kapag stuck pa yung upuan ng motor natin. And eto na nga, nung mga panahon na to, nung maglo-long ride na nga kami, mag-start na kami mag-ride, nag-start kami ng 3:30 a.m. and galing kami nito sa Daraitan, Tanay Rizal. Diyan kami nag-start, papunta ng, Laguna, Quezon, Bicol, and then hanggang sa amin na. And then, nung papunta kami doon, papunta pa lang kami ng Samar, dumaan kami dito sa backdoor kung tawagin nila. Sa mga curious or sa mga nagtatanong, kasi may nagtatanong nga rin sa akin. Syempre, babae ako na rider and hindi naman ako ganun katangkaran. So maliit lang tayo. So, ang tanong nila is, wow, kinaya mo, ganyan, ganyan. So, lahat naman siguro kakayanin basta desidido ka. So tips lang talaga kapag maglo-long ride ka sa mga ganitong lugar, lalo na probinsya, as in dapat ready ka sa mga mangyayari or ready mo yung sarili mo. And sa pag-long ride kasi talaga, andun yung saya, lalong-lalo na ako yun ang nakahiligan mong gawin, yung pag-ride, and masaya, as in, ng puso, lalo na napupuntahan mo yung mga lugar na hindi kayang puntahan ng iba kasi walang mga lakas ng loob. Pero kung sa saya lang, andun yung saya. Pero, syempre kapag nag-long ride talaga, expect mo na nakakapagod yan. So, sa mga nagbabalak mag-rides, yung tamang chill ride lang talaga. Kasi yung sa amin, nagbibiyahe kami ng madaling araw, like 3:30, mga ganyan, mga 4 a.m. So, yung sa amin, nag-rides na nga kami. Nag-start kami ng madaling araw, and then pag naabutan kami sa daan ng 6 or 7 ng hapon, naghahanap na kami ng lodge na pwede naming matulugan, pahinga. Kasi syempre, hindi talaga kakayanin kung talagang dire-diretso yung biyahe kasi sobrang nakakapagod talaga at lalo nang hindi mo kabisado yung daan. So yun, pag nakahanap na kami ng lodge, tutulog, pahinga, kain, syempre, and then ligo. Then kinabukasan ulit ng mga 4 a.m. or mga 3:30, ganyan. Alis na ulit kami para mas makita namin yung daan, lalo na kung walang ulan, sobrang ganda talaga. Lalo na yung part ng Quezon and then Bicol, sobrang ganda talaga ng tanawin. Yun, tips ko lang din sa mga gustong mag-rides ng very, very long, hindi lang long. So, iba yung pag-iingat lang talaga and lagi kang magdadasal, lalo na kung hindi ka lang naman ilang oras yan sa kalsada, as in the whole day, nandiyan ka sa kalsada, nagmumotor kayo, ganyan. Dasal-dasal lang talaga. Kasi dito sa mga nadaanan namin, as in, marami talagang mga uneven roads, as in talagang hindi mo inaasahan, hindi ka naging ready, na ganito pala yung daan. Meron din kasing mga daan na sobrang tarik, as in sobrang akyatin, tapos biglang baba, tapos yung baba lubak. As in, dapat naging i-ready mo yung sarili mo, dapat ready yung motor mo, ipa-PMS mo yan kung kailangan, palitan mo ng gulong, check mo yung brakes mo, linis pang gilid, as in lahat. Dapat yun yung mga kailangan gawin kung gusto mo talaga mag-rides ng malayo. Yun nga lang pala, pansin ko lang, dito sa mga nadaanan namin from Laguna, halos lahat ng daan,
hindi talaga maganda. As in, may mga part na ang lalalim talaga ng lubak. As in, lalo na kung scooter lang yung motor mo, talagang mapapa-ouch ka talaga dahil kapag nalubak ka, sobrang lalim. Siyempre, isa din yun sa mga iniiwasan natin dahil siyempre kapag nasiraan ka sa daan, lalo na probinsya, lalo na tong mga madadaanan mong Laguna, Quezon, Bicol, hanggang pagtawid mo ng Allen, is wala ka talagang madadaanan na kahit saang mekaniko. Then, pansin ko lang dito, kapag dito ka napadaan, is talagang tapos nasiraan ka pa ng motor, siguro iiyak ka na lang sa takot dahil sobrang liblib, tas walang halos bahay. Bahay dito as in ang lalayo ng pagitan, parang mga 10 kilometer, 5 kilometer bago pa magkaroon ng bahay. And iisa lang yung bahay na madadaanan. Hindi ko alam kapag nasiraan ka dyan kung may tutulong sa'yo. And ang mas nakakatakot pa dito, sobrang liblib talaga. And pag naabutan ka pa ng ulan, talagang napakalungkot ng lugar. Pero bawing-bawi naman kapag na umaga, tapos maganda yung panahon, sobrang ganda talaga ng dadaanan mo. As in, hindi mo iisipin yung pagod, yung ganda talaga ng nature, yung makikita mo. As in, sobrang saya. Dito nga, meron din palang nagtatanong kung magkano yung gas consumption namin. And since Honda Beat lang naman yung dala namin, sobrang tipid niya talaga sa gas. Parang from Dariitan, Tanay Rizal, kasi doon kami nag-start, hanggang sa lugar namin sa Kinapunan, Eastern Samar. Pero nag-consume lang yung motor namin ng 800 something or almost 900 pesos na gas. And syempre, kapag province ang punta mo, expect mo na isasakay yung motor sa barko. Ayan, sa mga nagtatanong din kung magkano yung nagastos natin sa motor, kasama na rin yung tao. Kapag motor kasi, 672, motor lang yun, and then 192 sa tao. Kasama na yung driver at saka yung background. Ano yun from Matnog to Allen. Ayan, pansin ko lang kasi, pag galing ka ng Matnog to Allen, mas maraming babayaran. May mga environmental fee, may mga yung sa Coast Guard, ganyan-ganyan. Tapos, may bayad yung back ride. And then, nung galing na kami ng nung summer, Allen to Matnog na ulit, ang binayaran lang namin is yung motor at saka back ride lang. Baling free na po doon yung driver. So, ayun na nga, sa pagbibiyahe namin na to, ayan, from, di ba ngayon, umalis na kami ng 3:30 AM sa Dariitan, Tanay Rizal. Ayan, dumating kami sa Naga City ng mga 5:30 ng hapon. So, doon na kami nag-lodge. Naghanap kami ng lodging house doon para magpahinga kasi sobra talaga nakakapagod. Kasi hindi ko inaasahan talaga yung mga lubak, lalong-lalo na sa Quezon. Sobrang lalalim, parang mas malalim pa sa Mangkok. So, yun, pagkakinabukasan, pagkatapos kami mag-lodge dun sa Naga City, umalis din kami ng mga 3 or 4. And then, papunta na kami nito ng Matnog. And then, nung papunta na kami ng Matnog, yun, inabot din kami doon ng mga 7 AM or 8 ata yun, ng 8 AM. Kasi, yun, mabagal lang naman yung pagpapatakbo natin. And, as a lady rider talaga, sobrang maingat kasi talaga ako sa pagre-drive, lalong-lalo na kung hindi ko kabisado yung daan. Ayan, kapag kasi malubak talaga, 30 to 40 lang talaga yung takbo ko kasi nga, syempre, takot tayo na masira yung motor, lalo-lalo na sa daan, tapos hindi natin alam kung may tutulong ba sa atin or wala. And syempre, kapag naman tuwid yung daan, maintain ko yung 60 kapag medyo kurba. Pero pag talagang likong-liko talaga, sin talagang kurbang-kurba yung daan, ang takbo lang natin dyan is mga 50, okay na yun. Pero kapag tuwid naman yung daan, 70 to 80, maximum na po yun. So yun, para din maiwasan din natin yung aksidente kasi lalong-lalo na hindi mo kabisado yung daan, tas paharurot ka ng paharurot, hindi mo alam kung ano yung mangyayari. So mas okay na yung nag-iingat kesa nagmamadali ka, darating ka rin naman doon. Basta iba yung pag-iingat lang talaga. So ayun na nga, nung nakasakay na kami ng barko, parang umabot yung travel time namin ng mga 2 hours to 2.5 hours. Tapos, nung nakatawid na kami sa Allen, so yun, kumain na muna kami doon. And then, pagkakain namin doon, saglit lang, tapos alis na ulit kami. And then, hindi ko inaasahan na sobrang lakas talaga ng ulan. Talagang, ang dilim ng paligid, parang ang creepy. Kasi nga, meron kong madadaanan na parang halos walang mga bahay, ang lalayo pa bago magkaroon ng bahay. Kasi, meron ko pang hindi ina-expect na lubak, ganyan. Tapos yun, minsan,
nakalagay sa Google Map natin kasi syempre kapag hindi natin kabisado yung lugar, yung ginagamit natin is Google Map or yung sa iba is Waze. Minsan kasi nakalagay doon na 5 hours na lang or 2 hours na lang, pero hindi talaga nasusunod yun. Lalong-lalo na kapag long ride kasi nga syempre kailangan mo rin magpahinga or kailangan din ipahinga ng motor natin. Nung paalis na nga kami doon, ayun nga, biglang bumuhos yung ulan, tapos ang creepy na daan kasi sobrang dilim, tapos sobrang bundok. Tapos meron ka pang hindi inaasahang mga lubak. Dahil nga rides ang pinunta natin, sige go pa rin. Kahit na talagang lumalakas ng sobra yung ulan. Pero meron din naman kasi mga part na hindi naman malubak. Ayan. So, sa hindi ko rin inaasahan, dito nga kami dumaan sa Calbayog, Katbalogan, Gandara, hanggang doon sa Santa Rita. Yun, nandun na nangyari yung mga hindi inaasahan. Shoota meses. So, hindi ko rin talaga inaasahan na sobrang mas malala pa pala yung lubak niya kesa doon sa dinaanan namin sa Quezon. As in talagang iiyak talaga yung motor or nakakapagsalita lang baka minura na tayo ng motor natin dahil dinaan natin sila sa sobrang lubak. And ang worst pa nito, nakalagay sa Google Map is 2 hours na lang daw ang travel time namin papunta dun sa Tacloban. So ang nangyari, umalis kasi kami ng Ale ng mga 2:30 or 3 ng hapon. Tapos nakarating kami sa Tacloban ng mga 10 or 11 na ng gabi. Masaklap po nun. Sobrang lakas ng ulan. Tapos yung mga kasabayan mo is mga truck talaga. Ang lalaking truck. Tapos yung daan sobrang lubak. Tapos sobrang dilim ng paligid. Walang kahit anong street light. Tapos ang pinaka-worst pa, pag naubusan ka ng gas doon, tutulak ka talaga hanggang kung saan ka abutin or hanggang kung kailan ka makakahanap ng tindahan na nagbebenta ng gas. So, ayun na nga, dahil inabot na nga na naman kami ng gabi sa Tacloban na yung inaasahan ko is makakarating na kami ng Kinapunan Eastern Samar ng maaga-aga. Hindi nangyari dahil nga mas malala pa pala yung lubak doon. So, ang nangyari, pagdating namin sa Tacloban, doon ulit kami naghanap ng lodge na pwede namin matulugan, pwede namin maliguan. Doon, nagpahinga kami doon. And then, pag kinabukasan ulit, biyahe na naman ulit kami. And then, talagang minsan may pagsinungaling talaga yung Google Maps. Yung tipong sasabihin niya doon 2 hours na lang ang biyahe mo, pero ang mangyayari, 5 to 6 hours pa ang biyahe mo. Kasi nga, meron talagang parts sa summer na sobrang lubak talaga na hindi mo kakayanin kung magbibilis-bilis ka ng takbo. So, yun. So, habang nasa daan nga kami, yun, hindi na talaga maiwasan na magtalo kami ng jowa ko kasi nga sobra sigurong pagod na din, and then dun kasi sa part ng Eastern Summer na sobrang init na rin ang panahon, though hindi naman traffic, hindi katulad sa Luzon na halos lahat ng mga kalsada is traffic kahit probinsya pa yan. So yun, sabi ko nga noon, kailangan na talaga namin makauwi at makapagpahinga at hindi na namin kailangan mag-lodge, kaya tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. And then napansin ko lang din sa kalsada na sa lahat ng dinadaanan namin talaga, bihirang-bihira talaga yung makakasalubong ka ng mga gasoline station. Kaya kung magbibiyahe ka ng malayo, siguro mas better na magbaong ka na lang ng galon na pwedeng paglagyan ng gasolina. Kasi kapag talaga naubusan ka ng gasolina sa daan, naku, ang layo ng pagtutulakan mo kasi talagang ang lalayo ng mga pagitan ng mga gasoline station. Minsan nga wala pa. Ang nagtitinda lang yung mga tindahan na nagtitinda ng litro-litro yung nakalagay sa Coke. Nung umalis kami ng Tacloban is mga 9, magte-10 na rin. And then nakarating kami ng bahay, sa mismong bahay namin sa Kinapunan Eastern Samar is mga magte-3 na ata yun or mga 2:30 na ng hapon. Kung titingnan mo, sabi sa Google Map 2 hours na lang. Partita, wala pang traffic yun. Tapos ang takbo ko pa nun is mga 60 to 70, ganyan. Maintain ko na yung 70. Pero talagang hindi talaga nasusunod yun nasa Google Map. Kaya ang mangyayari, mag-expect na lang na magdadagdag ka ng mga 3 hours dun sa Google Map na nakalagay. Dito talaga sa Eastern Samar, kahit hindi sa Eastern Samar, kahit lahat ng parte ng Samar, sobrang gaganda ng view, yung to the point na talagang gusto mong magstay dito ng matagal kasi ang gaganda talaga ng tanawin, lalo na kung magmo-motor ka kasi sobrang adventure talaga to. Nakarating na nga kami doon sa bahay namin sa Kinapunan Eastern Samar. So yun, nagstay kami ng 4 days. Syempre dahil hindi kami pwedeng magtagal doon. So yun, after magstay ng 4 days doon, ayun, umalis na ulit kami. Then umalis kami ng bahay is 4 a.m. And syempre, lesson learned na kung saan mayroon namang ibang alternate route. Kumbaga, pinag-aralan ko naman yung dadaanan ko na alternate route. Though may nagsasabi na delikado doon kasi nga liblib, may mga
bangin, ganyan, tapos makipot yung kalsada, ganyan. Pero, kaya nagandahan din naman kasi is wala talagang lubak. Kami dito sa Paborongan, ang dinaanan namin. Pero, kung i-compare mo doon sa una namin dinaanan, is mas malayo talaga siya. Kung tutuusin, sobrang layo niya compare sa una namin dinaanan. Pero pinagkaiba lang is maganda talaga yung kalsada. Pansin ko lang dito sa dinaanan namin sa Borongan na totoo yung sinasabi nila talagang liblib, tapos mga bangin talaga, halos mga bangin, tapos makikot yung daan. As in, hindi siya katulad nung dinaanan namin sa kabila na medyo malawak yung kalsada. And dito, mas napansin ko din talaga na mas liblib siya compare sa kabila. Kasi dito talagang literal na halos walang mga bahay yung dadaanan mo, tapos puro mapuno. As in, lalo na kung gabi ka dito dadaan, sobrang creepy. Tapos may mga daan na delikado talaga siya. As in, kasi meron kami mga nadaanan ng mga na-aksidente, siguro mga nawala ng brake, tapos sobrang tarik, tapos sobrang kipot ng daan, tapos yung gilid is bangin talaga. So, yun, yung dito sa dinaanan namin sa Borongan, yun nga, tulad ng sinabi ko, sobrang layo na. And then, umalis kami ng bahay 4 a.m. Siguro nakarating kami ng port is mga mga 6 or 7 ng gabi. Kasi yun, nung nakarating na kami ng Allen Port, hindi muna kami tumawid kasi naghanap muna kami ng lodge. And then, para pag kinabukasan, maaga kami makakaalis. Then, yun, ang worst lang dahil yung nahanap namin na lodge dito malapit sa Allen Port is hindi talaga siya kaaya-aya. Kasi hindi ganun kalinis or hindi ganun ka-komportable yung lugar na kung saan pinag-lodgingan namin, tinulugan namin. Kasi hindi ka talaga makakaligo kasi yung kulay ng tubig nila is dilaw or kahit mag-toothbrush siguro, hindi mo na naisip. Ayun, so kinabukasan, tapos namin mag-lodge, ayun, pumunta na kami sa port ng mga 4 a.m. And sa di namin inaasahan na sobrang lakas ng ulan, to the point na hindi talaga aalis yung barko dahil nga malalaki yung alon. So, nung gabi, bago kami mag-lodge, nagtanong ako doon kung anong oras ang alis bukas ng barko. So, ang sabi niya is 5 a.m. So, ayun, umasa kami na 5 a.m. nga aalis yung barko. Pero sad to say, dahil malakas nga yung ulan, talagang hindi tumitigil, nakaalis kami ng Allen Port is mga around 10 a.m. na. Tapos, sobrang bagal pa na nasakyan namin. Yung dating biniyahe namin from Matnog to Allen na 1.5 hour lang ata o yun, or 2 hours na biyahe sa amin from Allen to Matnog. Ang travel time namin is parang umabot ng 3 hours kasi nga sobrang lalaki ng alon. As in, hindi ko alam kung nervyosa ka talagang hindi ka na umulit, sumakay ulit ng barko. Yun, nung nakatawid na ulit kami nandito na ulit kami sa Matnog, and biyahe na ulit pa Bicol, Quezon, Laguna hanggang sa amin. Hindi talaga tumitigil yung ulan. May mga part talaga na maulan. And ang mas worst pa nito is sobrang lakas talaga ng hangin. Ewan ko, ang bigat-bigat na ng angkas ko, char. Tapos mabigat din yung dala namin, pero nililipad talaga kami. Hindi ako makapagpatakbo ng 60 dahil sobrang lakas talaga ng hangin. Pag pauwi pala, napansin ko lang na kapag pauwi ka na pala, galing doon sa long ride, parang feeling mo sobrang lapit na lang pala. And may enjoy mo na siya, parang hindi ka na mapagod kasi puro lang. Pero kasi nung papunta kasi kami, parang puro pagod, parang ayaw mo na kasi parang hindi ka makakarating-rating doon sa pupuntahan mo kasi parang feeling mo, anong lugar ba ito? Ba't sobrang layo, hindi ka makarating? Pero pag pauwi ka kasi parang ang bilis na lang. So yun na nga, habang binabaybay nga namin yung kalsada, ayun, nung kwento ko lang dito sa Gumaca Diversion kasi nga dyan kami laging dumadaan. Kasi nga kapag sa bayan ka dumaan, ma-traffic kasi maraming truck. And nung time na to, nung dito kami dumaan, as in, ang dami talagang mga nadisgrasya, sobrang nakakaawa. Kasi nga kapag dito ka dumaan, sakop na kasi ito ng Quezon, ayan. Nung kapag dito ka dumaan, as in, sobrang tarik ng kalsada. And then, hindi ko alam kung anong mayroon nung time na yon kung bakit hindi pinadaan sa bayan ng Gumaca yung mga bus and truck. Tapos, nung time na yun, ang dami naming nadaanan na yung iba, nilagyan na lang ng kalso. Yung kalso ata yung tawag na yun. Kasi nga, hindi na siya umaahon. As in, bumabalik na siya pababa. Yun na, pampasaherong bus yun. Tapos, mayroon din kami mga nadaanan na disgrasyang truck. At bumaliktad siya kasi siguro nawala ng preno. Ayan, so, sa mga
riders natin na dadaan ng Gumaka Diversion. Iba yung pag-iingat talaga kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa kalsada. Lalong-lalo na kung meron tayong nasa unahan ng mga truck, tapos nasa likod tayo. May possibility kasi na umatras yun dahil hindi niya na kayang umahon dahil sobrang tarik nga. So, yun lang naman ang mga experience natin sa pag-long ride. And then, ayan, sa mga gustong mag-long ride ng katulad ng ganun, or kunyari gusto nyo umuwi ng probinsya, masaya yung experience. Kahit sino kakayanin naman, basta dasal-dasal lang kapag nasa kalsada ka. Syempre, kapag nasa kalsada ka, hindi mo talaga alam kung ano yung mga mangyayari. Lalo na iwas disgrasya talaga, kaya lagi magdadasal. Pag-aralan mo lahat ng mga routes na dadaanan mo, maging observant ka sa lahat ng dadaanan mo kasi minsan, syempre, hindi mo alam kung tama ba yung tinuturo sa'yo ni Google Map. Baka mamaya kung saan ka nadalhin, baka mamaya wala na palang kalsada doon, lalo na probinsya yung pupuntahan mo. Yun, sa mga gustong mag-rides, go lang. Sobrang saya na experience. And thanks God dahil experience ko to. And then, simula nung na-experience ko mag-long ride ng ganito, and gusto ko pa talaga umulit, and gusto ko pang mag-ride sa mas malayo pa. Kasi ang sarap sa feeling. So, yun lang.